Ayun. Randy, talk to Papa Bear and Papa Kiko na. Bali, Papa Bear, hihingi lang po ko ng advice. Sige. Bali kasi yung ex ng kapatid ko, nakilala ko siya ngayon. Tapos ilang na rin kami nagkita. Tapos bali, kumbaga nahulog yung loob ko sa kanya. Yung ex ng kapatid mo? Yes. Okay. Tapos ang nangyari ngayon, pinagtapat ko sa kanya yung nararamdaman ko sa kanya. Tapos bali, sabi niya, nung unang date namin, kumbaga date niya, tapos tinanong ko siya, tapos nag-propose ako sa kanya. Wala naman siyang gaano kasi nga sa side na ng kuya ko, inisip niya kasi. Parang ang dating ayaw kong pagkatapos ng kuya mo, ikaw naman. Yun nga po, parang ganun. Pero nung pag-uwi namin noon, may ginawa siya na tinanong ko. Bali, parang wala lang na nag-holding hands kami, tapos tipong magaan yung loob niya sa akin, tapos pero tinanong ko siya kung anong ibig sabihin nun. Sabi niya, alam mo na yun, 50-50, parang ganun. Kumbaga may chance. Ngayon nag-expect ako. Si Papa. Ayun. Mitch, talk to Papa na, Mitch. Nakikinig ka na. Ang boyfriend ko kasi may asawa na. Tapos ngayon, bali siguro I think mga 4 years pa lang sila married. Ayun ang problem ko kasi gusto ko nang anuhin. Dito tapusin na yung relasyon kasi. Pero, kasi mahal ko kasi napamahal na talaga sa akin yung kahit pati yung anak. Okay. Si Papa. Ayun. Ako po, yung sa anak ko naman po na estudyante, yung bunso ko. Imagine po, ilang age na po siya, 23 na siya. And then, as a 23 na yun, mula nung nag-college, first year pa rin siya for 3 quarters naman. Repeater! United Nations na. Opo, and then hindi lang po yun, bago enroll na, iba-ibang school. Lahat naman ng sister-in-law ko, kapatid ko, and then mga ibang friends, kung ano ba talaga yung may advice mo. Since ako parang ako gusto ko pa rin ho siyang pag-aralin kahit na basta magka-diploma lang siya kahit na ilang years. Di ba? Ang sabi ng mga sister-in-law ko, sabi, kung ayaw na niyang pag-arali, kung ayaw na niyang mag-aral, huwag mo nang pag-aralin Ate Che, kasi Che yung nickname ko po. Ang sabi ko, yun lang kasi yung biggest, yung pinaka-dream ko talaga is makatapos naman siya. Kasi ang hirap na ng buhay ngayon. Achievement mo na rin, pamana sa kanya, di ba? Oo, kasi syempre, magkakaedad na rin po ako, tapos wala na rin akong work ngayon. Remember, wala na rin akong work, jobless na rin ako. Ang alam ko lang nagiging problema sa kanya is yung sobrang addict niya talaga sa computer. Papa, ayun. Kasi, pag lalaki ba, nag-propose ng marriage na, nalasing, nalasing yung lalaki. Totoo ba yan or hindi? I have a feeling ko. Then, may ex-girlfriend sa province nila. Then, umuwi ko doon. After, hindi sumagot sa doon dahil yung father niya is namatay. So, then, ang ex-girlfriend niya pumunta, nagbisita sa kanila. Then, at the end of the day, kasi nalasing daw yung boyfriend ko, na nagkaroon siya ng proposal sa ex-girlfriend niya ng marriage. Nang umuwi siya dito, tinago niya sa akin na pumunta dun yung babae. Pumunta saan? Sa wake? Lamay ng father niya. Kasi nga siguro ayaw niya rin ako masaktan. But unluckily, nakuha ko yung SIM card niya that time, and then tumawag yung babae sa akin. Then, yun na nga sinabi sa akin ng girl na nag-propose. Oo. Kaya tinake nila yun seriously. Maybe. Okay. So, kinausap mo yung boyfriend mo? Kinausap ko na, kami. Pero usually naman talaga sinasagot ng lalaki is, diba, hayaan mo na sila, kalimutan mo yun, diba? Parang walang definite na, na answer. Tama, diba? May right, yun. Ano yung sinabi ng boyfriend mo? Totoo yun? Hindi. Ang sad, kasi hindi niya naman sinasagot ng straight. Yun ang sinasabi niya sa akin. Anong sinabi niya? Sinagot niya? Sabi niya na, ang sinabi niya talaga, oo, na sinabi niya yun. Pero at the time, lasing siya. Kaya nasabi niya yun. Ang tanong, seryoso ba siya doon? Ang sabi niya lang sa akin, nandito naman daw siya sa akin at nagsasama naman daw kami. Ayun.
Yan. Ano nagkaroon ng proposal? Okay. Nagkaroon siya ng proposal. Oo, totoo. Yan ang totoo. Totoo man o hindi, yung family took it seriously. Oo. Yan ang sigurado. Oo. Naghahanda na sila ngayon for the wedding. Si Papa. Ayun. Sana po. Jana, magandang talk to Papa. May problema po kasi ako. Sige. Isa po ako barangay kagawad sa Barangay. namin. Ano ka ba? First kagawad ka ba? Hindi. Sa Tapos, lugar namin, then kasi nagalit po yung tita ko, lumos ako ng Manila. And then, pumunta po ako dito ng Manila noong December 2. Kumuha po ako ng exam. Okay. teka, linawin ko lang, barangay kagawad ka sa probinsya. Opo. Pumunta ka ng Manila, iniwan mo yung Hindi constituent ko mo po doon. iniwan. Actually po, nag-ano lang po ako dito para kuha po ng exam. Okay, ayos. And then, dapat po ba silang magalit sa akin? Pero hindi ko po naman iniwan si Papa. Ayun. Ayos, Papa Bear. Ayos, Papa Kiko. Sa mga hindi nakakaalam, naninibago ata. Ito po yung aming narinig ang refrain. Ayos, good. Yan po mga nangyaring nakaraang mga buwan. Talk to Papa Christmas special po tayo mga barangay. Pinapaalala po namin yung ilan sa mga pinagsamahan natin, pinagsaluhan natin na mga hindi makakalimutan pangyayari sa Talk to Papa. Yan, narinig mo si Kagawad Jana. Oo. Sino pa ba? Sino pa yun yung Ate? si ate na Kinasan? kinasan? Iba ang tatay? Iba ang tatay ng anak? Kinantahan pa natin ng parang akit, parang pambi. Yan. Ilan lang yun sa ating mga Talk to Papa unforgettable moments. Marami pa tayong darating kabarangay, kaya tutok lang. Maghahanap buhay muna si Papa Kiko at si Papa Bear. Dito po sa Talk to Papa, Pasko. Dito lang sa barangay LS 97.1. Ayos, good. Papa ko ay mabait.